Isang himala sa Maynila. Sige na mama, sumuko na lang tayo. Ito ang mga salitang nabigkas ni Ryan, isang 10 taong gulang na batang lalaki mula sa Toronto, Canada habang lumuluha sa kanyang ina. Habang idinedeklara ng mga doktor sa buong mundo na hindi na maaari ang operasyon, halos nawalan na ng pag-asa ang kanyang inang si Sarah. Ang pagod at labis na kalungkutan ng kanyang ina ang nagtulak sa anak upang bigkasin ang mga salitang iyon. Ngunit ang kapalaran ay may ibang plano. Isang dalubhasang neurosurgeon sa Pilipinas, isang bansa na libu-libong milya ang layo at ang mainit na pagtanggap ng mga taong lumampas sa hadlang ng wika. Mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa pag-asa, mula sa pagsuko patungo sa isang laban. Ang kwento ng isang himala sa Maynila ay magsisimula na ngayon. Sa isang tahimik na pamayanan sa labas ng Toronto, mag-isa namumuhay si Sarah Miller kasama ang kaniyang 10 taong gulang na anak na si Ryan. 3 taon na ang lumipas mula nang mawala ang kaniyang asawa dahil sa aksidente. Pilit siyang nagsisikap bilang isang graphic designer habang buong pusong inaalagaan ang kaniyang anak. Noong umaga ring iyon, gaya ng dati, kumakain ng cereal si Ryan para sa almusal, ngunit bigla siyang nakabitaw sa kaniyang kutsara. "Ryan, ayos ka lang ba?" tanong ni Sarah. Tumingin ang bata sa kaniyang kanang kamay na may pag-aalala. "Parang may manhid, mama." Sa simula, inakala niya itong simpleng pamamanhid lamang. Mahilig kasi si Ryan sa soccer, kaya't posibleng napagod lang ang kaniyang kamay sa pag-iensayo. Ngunit ng araw ring iyon, tumawag ang paaralan. Naaksidente po si Ryan habang naglalaro ng physical education. Gising po siya pero parang nahihilo. Bumilis ang tibok ng puso ni Sarah. Nagmamadali siyang pumunta sa paaralan at dinala ang anak sa kalapit na klinika. Maingat siyang sinuri ng batang doktor, ngunit napapakamot ito sa ulo. "Magpa-MRI scan na lang po tayo para sigurado." "Siguro dahil lang po ito sa sobrang pagod o stress," sabi ng doktor. Pagkalipas ng 1 linggo, bumalik sina Sarah at Ryan sa ospital upang kunin ang resulta. Kitang-kita sa mukha ng doktor ang pagkakaiba sa nakaraang pagkikita. "Ikinalulungkot ko po, may nakita kaming bukol sa utak. Ipapasa po namin kayo sa isang espesyalista." Para bang gumuho ang mundo ni Sarah. "Bukol?" tanong ni Ryan. Hindi makasagot si Sarah sa tanong ng kaniyang anak. Magiliw na nagpatuloy ang doktor sa pagpapaliwanag. Kailangan pa po ng mas detalyadong pagsusuri, pero ang posisyon ng bukol ay malapit sa utak at napakahirap operahan. Magpakonsulta muna tayo sa isang espesyalista. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Sarah. Naghanap siya ng impormasyon tungkol sa brain tumor sa internet. Lalo lang nagpalala ng bigat sa kaniyang puso ang mga terminong medikal at estadistika na lumilitaw sa screen. Dahil sa rekomendasyon ng espesyalista, dinala ni Sarah si Ryan sa pediatric neurosurgery ng Toronto General Hospital. Ang doktor na inatasan sa kanila, si Dr. Smith, ay isang batikang neurosurgeon na kilala sa Canada. Nakakalungkot, pero napakalapit ng bukol sa brainstem, kaya napakadelikado ng operasyon. Kahit kaunting pagkakamali lang ay maaaring maging banta sa buhay o mag-iwan ng malubhang komplikasyon. Nagpatuloy si Dr. Smith. Sa kasalukuyang medisina, mahirap tanggalin ng ligtas ang bukol na nasa posisyong ito. Mayroon ding opsyon na radiation therapy at chemotherapy, ngunit limitado lang ang epekto. Naghahanap ng second opinion, dinala ni Sarah si Ryan sa ospital sa Vancouver, gayon din ang naging pagsusuri doon. "Mrs., ikinalulungkot ko, masyadong mataas ang peligro sa kasalukuyang teknolohiya." Gayon din ang sagot sa pangatlo at pang-apat na ospital. "Hindi maaari ang operasyon, masyadong delikado." Ang hangganan ng kasalukuyang medisina. Umiling ang mga doktor ng may pag-aalala. Nagtanong din siya sa mga sikat na ospital sa Amerika. Kagiliw-giliw na kaso, ngunit hindi talaga inirerekomenda ang operasyon. May mga experimental treatment, ngunit malubha ang side effects. Sa bawat konsultasyon, tahimik na nakikinig si Ryan sa usapan ng mga matatanda. Ang seryosong ekspresyon ng mga doktor, ang nanginginig na kamay ng kaniyang ina, at ang paulit-ulit na salitang mahirap at peligro. Kahit 10 taong gulang pa lamang, naiintindihan ni Ryan ang bigat ng sitwasyon. Sa ika-5 ospital, naging tapat ang doktor. Sa totoo lang, siguro dapat tayong mag-focus sa pagpapabagal ng paglala.
Mag-isip na lang tayo kung paano pahahalagahan ang natitirang panahon. Sa sandaling marinig ang mga salitang iyon, napaiyak si Sarah sa silid konsultasyon. Marahan na hinaplos ni Ryan ang likod ng kaniyang inagamit ang kaniyang maliit na kamay. Mama, okay lang yan. Pag-uwi, hindi pa rin sumuko si Sarah. Tuwing gabi, pagtulog ni Ryan, patuloy siyang nakaupo sa harap ng computer. Nag-research siya tungkol sa mga medikal na journal, website ng mga ospital sa ibang bansa, mga kwento ng pasyente at mga experimental treatment. 3 oras na lang ang kaniyang tulog bawat araw. May eyebag na siya at nangayayat ang kaniyang pisngi. Gayunpaman, hindi siya tumigil. Sigurado, may paraan sa isang lugar. Nagpadala siya ng mga email sa mga ospital sa buong mundo. Please, help my son. Kahit anong experimental treatment pa. Karamihan sa mga sagot ay magalang na pagtanggi. Mayroon din namang hindi na nag-reply. Hindi na rin siya makapag-focus sa trabaho. Hindi niya nasasagot ang mga kahilingan ng kliyente para sa pagbabago ng disenyo at paulit-ulit siyang nag-uulit. Nabawasan din ang kaniyang kita, ngunit hindi niya na iyon pinansin. Nag-alala ang kaniyang mga kaibigan, ngunit ayaw makipagkita ni Sarah sa sinuman. Tinitingnan lang nila ako na naaawa. Wala talagang makakatulong sa akin. Dahan-dahan, lumalala ang kalagayan ni Ryan. Dumami ang pamamanhid sa kaniyang kamay at minsan, nagrereklamo na siya ng pananakit ng ulo. Gayunpaman, patuloy siyang pumasok sa paaralan at nagsisikap na kumilos ng normal hanggat maaari. Isang gabi, nag-iisa si Sarah sa kusina, nagkakape habang nagbabasa ng bagong journal. Lumapit si Ryan upang uminom ng tubig. Mama, hindi ka pa natutulog ulit? Naghahanap lang ako ng impormasyon. Matutulog din ako agad. Tinitigan ni Ryan ang mukha ng kaniyang ina. Parang 1 linggo na siyang hindi natutulog at kitang-kita ang pagod sa kaniyang mukha. Mama, huwag kang magdusa dahil sa akin. Anong sinasabi mo? Okay lang ako, Ryan. Ngunit nanginginig ang boses ni Sarah. Walang sinabi si Ryan at tahimik siyang bumalik sa kaniyang kuwarto. Lumipas ang 2 buwan. Bumababa na ang timbang ni Sarah ng halos 10 kilo at nagulat ang kaniyang mga kaibigan sa kaniyang lubos na pagbabago. Gayunpaman, nagpatuloy ang kaniyang paghahanap ng impormasyon, parang nabaliw siya sa paghahanap ng pag-asa. Lumipas ang 3 buwan mula nang masuri si Ryan at tuluyan nang nagbago ang buhay ni Sarah. Sa araw, inaalagaan niya si Ryan at ginagawa ang pinakamababang kinakailangang trabaho at pagsapit ng gabi, nagsisimula na ang kaniyang seryosong pag-iimbestiga. Ang mesa sa sala ay punong-puno ng mga sagot mula sa iba't ibang institusyon medikal sa mundo, printout ng mga medikal na journal at mga sulat kamay na memo. Pagpatak ng 11 ng gabi, siguradong nakaupo na si Sarah sa harap ng computer. Sigurado, may ospital pa na hindi ko na-check, sabi niya sa sarili habang naglalagay ng mga bagong keyword, experimental treatment, stem cell therapy, immunotherapy, gene therapy. Patuloy niyang hinahanap ang lahat ng posibilidad. Kahit 2 o 3 ng madaling araw na, hindi pa rin tumitigil ang mga kamay ni Sarah. Minsan, tumatawag siya sa mga ospital sa Asia at Europe, kinakalkula ang time difference. Buong lakas niyang ipinapaliwanag ang sitwasyon sa broken English at humihingi ng tulong. Please, help my son. Laging may kape sa tabi niya at umiinom siya ng 7 o higit pang tasa sa isang araw. Halos hindi na siya nakakakain at bumababa ang kaniyang timbang araw-araw. Umiwas na siyang tumingin sa salamin dahil masakit makita ang sarili niyang payat. Ang oras na tulog si Ryan, ang tanging malayang oras para kay Sarah. Kailangan niyang magpanggap na kalmado sa harap ng kaniyang anak, ngunit sa gabi, makakapag-focus siya sa pagre-research nang walang iniisip. Minsan, nakatitig siya sa screen habang umiiyak. Bakit? Bakit si Ryan pa? Madalas, nakakatulog siya sa sofa dahil sa sobrang pagod bandang 5:00 ng umaga. Ngunit kailangan niyang gisingin si Ryan pagsapit ng 7:00. Nagsisimula ulit ang bagong araw na may wala pang 3 oras na tulog. Napansin ni Ryan ang pagbabago ng kaniyang ina. Dati, paggising niya sa umaga, masayang babatiin siya ni Sarah ng "Good morning, Ryan." Sabay silang naghahanda ng almusal at tinutulungan siya sa paghahanda sa paaralan. Ngayon, cereal o frozen food na lang ang almusal.
Mama, hindi tayo gagawa ng pancake ngayon? Tanong ni Ryan. Sumagot si Sarah ng may pagod na ekspresyon. Sorry Ryan, wala akong oras ngayon. Sa totoo lang, hindi oras ang problema, kundi wala na siyang lakas. Pag-uwi mula sa paaralan, laging nasa harap ng computer si Sarah. Mama, I'm home. Welcome home. Ikaw na lang ang gumawa ng homework mo. Dati, tinutulungan siya ng kaniyang ina sa homework. Ngayon, hindi na siya lumingon. Nagbago rin ang oras ng hapunan. Dati, pinahahalagahan nila ito bilang oras ng pamilya, ngunit ngayon gusto na ni Sarah na matapos ito ng mabilis upang makabalik sa pagre-research. Ryan, bilisan mo kumain. Gusto ko pa sanang kumain ng dahan-dahan. Wala tayong oras. May kailangan pang gawin si Mama. Ang pinakakinagagalitan ni Ryan ay ang hindi na pagtawa ng kaniyang ina. Dati, taos-puso siyang tumatawa sa maliliit na tagumpay o nakakatuwang kwento ni Ryan. Ngayon, kahit anong kwento ni Ryan, walang gana lang siyang sumasagot. Isang araw, tinanong si Ryan ng kaniyang kaibigan. Ryan, parang hindi okay ang nanay mo ngayon. May problema ba? Hindi makasagot si Ryan. Ayaw niyang mag-alala ang kaniyang mga kaibigan. Kung nagigising siya sa gabi, may liwanag na nanggagaling sa sala. Pag sinilip niya, minsan ay nakikita niya ang kaniyang ina na umiiyak sa harap ng computer. Gusto niyang magsalita, ngunit ayaw niyang mag-alala pa ang kaniyang ina kaya tahimik siyang bumalik sa kaniyang kwarto. Dahil nagkasakit ako, naghihirap ng ganito si Mama. Sinimulan ni Ryan na sisihin ang kaniyang sarili. Kahit masakit ang kaniyang ulo o may manhid sa kaniyang kamay, nagsisikap siyang magtiis. Ayaw niyang mag-alala pa ang kaniyang ina. Isang gabi, nagising si Ryan dahil sa matinding pananakit ng ulo. Tiningnan niya ang orasan at 2:00 na ng madaling araw. Gaya ng dati, naririnig niya ang tunog ng keyboard mula sa sala. Nagsikap siyang magtiis, ngunit masyadong malakas ang sakit at tumulo na ang kaniyang luha. Wala siyang nagawa kundi pumunta sa sala. Mama, lumingon si Sarah. Namumula ang kaniyang mga mata at payat na ang kaniyang pisngi. Parang iba na ang hitsura niya. Ryan, bakit? Masakit ang ulo mo? Opo. Pero okay lang. Nagmamadaling kumuha ng gamot si Sarah. Tinitigan ni Ryan ang likod ng kaniyang ina. Mas lalo siyang pumayat kaysa dati. At parang nahihilo siya sa paglalakad. Pagkatapos uminom ng gamot, medyo guminhawa ang pakiramdam ni Ryan at umupo siya sa tabi ng kaniyang ina. Ang screen ng computer ay may website ng isang ospital sa ibang bansa na hindi niya pa nakikita. Mama, salamat sa pagpupuyat mo gabi-gabi. Para sa iyo, Ryan, hindi ako napapagod. Ngunit walang lakas ang boses ni Sarah. Tinitigan ni Ryan ang kamay ng kaniyang ina. Dati, mataba ito, ngunit ngayon, buto at balat na lang. Mama, bulong ni Ryan. Nag-isip siya kung paano magsasabi at nagpatuloy, sa tingin ko. Kung magdurusa ka ng ganito dahil sa sakit ko. Nag-focus si Sarah sa sinasabi ng kaniyang anak. Sumuko na lang tayo. Sa sandaling marinig ang mga salitang iyon, natigilan si Sarah. Anong sinasabi mo, Ryan? Parang mas nahihirapan ka pa sa akin, Mama. Mas malulungkot ako kung ikaw naman ang magkasakit. May luha sa mga mata ni Ryan. Noong wala na si Papa, sinuportahan mo ako ng husto. Sa tingin ko, ako naman ang dapat sumuporta sa iyo. Nawalan ng salita si Sarah. Hindi niya inakala na iniisip ng kaniyang 10 taong gulang na anak ang mga bagay na ito. Pero, Ryan, mas masaya ako kung nakikita kitang tumatawa. Kahit hindi gumaling ang sakit, masaya na ako basta magkasama tayo. Inabot ni Ryan ang balikat ng kaniyang ina. Sige na, Mama, sumuko na lang tayo. Mas gusto ko na okay ka. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, umiyak si Sarah kasama si Ryan. Ang kabaitan ng kaniyang anak ay tumagos ng malalim sa kaniyang puso. Ngunit kasabay nito, naramdaman din niya ang hirap ng pagsuko. Lumipas ang 1 linggo mula nang sabihin ni Ryan ang sumuko na lang tayo. Sinunod ni Sarah ang kagustuhan ng kaniyang anak at umiwas na sa pagre-research sa gabi. Ngunit sa kaibuturan ng kaniyang puso, may damdamin na hindi siya makasuko. Nang hapon ring iyon, tumawag si Dr. Robert Johnson, ang doktor na unang sumuri kay Ryan. Sarah, may oras ka ba? May kailangan tayong pag-usapan tungkol kay Ryan. Pumunta si Sarah at Ryan sa klinika nang may pag-asa at takot.
Si Dr. Johnson ay isang magiliw na lalaki na nasa edad 50 at siya ang unang nakakita sa sakit ni Ryan. Sa totoo lang, may narinig akong isang kagiliw-giliw na presentasyon sa isang medical conference noong nakaraang linggo, sinabi ni Dr. Johnson habang maingat na pumipili ng mga salita. Isang ulat na nagtagumpay ang isang neurosurgeon sa Pilipinas sa isang napakahirap na operasyon sa brain tumor. Bumilis ang tibok ng puso ni Sarah. Ang pangalan ng doktor ay Dr. Jose Maria P. Reyes at nagtatrabaho siya sa isang international medical center sa Maynila. Ang kaniyang kasanayan sa operasyon ay sinasabing isa sa pinakamahusay sa mundo. Ipinakita ni Dr. Johnson ang file. Si Dr. Reyes ay batchmate ko noong medical school at matagal na kaming magkaibigan. Tinanong ko siya tungkol sa kaso ni Ryan at sumagot siya na maaari niya itong suriin. Napasinghap si Sarah. Talaga po? Ngunit hindi rin siya nagagarantiya ng tagumpay. Sa katunayan, sinabi niya na mababa lang ang posibilidad. Nagbago ang ekspresyon ni Dr. Johnson. Si Dr. Reyes ay hindi nagsisinungaling sa pasyente at sa pamilya. Hindi siya magbibigay ng pag-asa kung wala. Gayunpaman, sa tingin ko, siya lang ang doktor sa mundo na may posibilidad na makasalba kay Ryan. Tahimik na nakikinig si Ryan sa usapan ng mga matatanda. Doktor, sikat po ba ang taong iyon? Oo, napakahusay niyang doktor. Pero, Ryan, mahirap magpunta sa Pilipinas, tanong ni Sarah habang nanginginig ang kaniyang kamay. Gaano po kataas ang posibilidad? Sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi natin masasabi hanggat hindi nasusuri ni Dr. Reyes. Naglabas si Dr. Johnson ng isang envelope. Ito ang referral kay Dr. Reyes at ang lahat ng test data ni Ryan. Dalhin ninyo ito kung magpasya kayong pumunta sa Pilipinas. Ngunit idinagdag ni Dr. Johnson, hindi ninyo kailangang pilitin ang sarili ninyo. Mahalaga rin ang oras na makasama si Ryan. Pabalik sa bahay, habang nakatitig sa labas ng bintana, nagsalita si Ryan. Mama, ayaw kong pumunta sa Pilipinas. Nagulat si Sarah at tinitigan ng anak. Ryan, baka gumaling ka dito. Kasi baka magpupuyat ka na naman sa gabi. Sagot ni Ryan. Hindi nakasagot si Sarah. Totoo, kung may bago silang pag-asa, baka bumalik na naman sila sa dati nilang buhay. At saka, nagpatuloy si Ryan. Sabi ni Dr. Johnson, mababa lang daw ang posibilidad, hindi ba? Gusto ko na lang manatili dito kasama ka, Mama. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Sarah sa sala. Nakalagay sa mesa ang envelope na may laman na pag-asa. Bubuksan ba niya? O susuko na lang? Hindi siya makahanap ng sagot. Kinabukasan, kumonsulta si Sarah sa kaniyang matalik na kaibigan na si Jennifer. Naiintindihan ko ang nararamdaman ni Ryan, pero baka ito na ang huling pagkakataon, maingat na sumagot si Jennifer. Pero, Sarah, on the edge ka na rin. Kung ipipilit mo pa yan, baka ikaw naman ang magkasakit. Kahit magkasakit ako, kung maililigtas si Ryan, mali iyon, Sarah. Ang kailangan ni Ryan ay isang malusog na ina. Nagpatuloy sa pag-aalinlangan si Sarah. Dapat ba niyang tanggapin ang salita ni Ryan na sumuko na lang tayo o itaya ang lahat sa huling posibilidad? Pagkatapos ng 3 araw, kinausap ni Sarah si Ryan. Ryan, gusto kong pumunta tayo sa Pilipinas. Nalungkot ang ekspresyon ni Ryan. Kung gusto mo, Mama, sasama ako. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Ayaw kong magsisi ka. Idinagdag ni Ryan. Pero, Mama, kung hindi rin maging okay sa Pilipinas, sa pagkakataong ito, susuko na tayo at sisiguraduhin mong magiging masigla ka na ulit. Niyakap ni Sarah ang anak. Hindi niya inakala na may ganitong malalim na pag-iisip ang 10 taong gulang na bata. Sige, pangako. Pagkatapos magdesisyon na pumunta sa Pilipinas, maingat na naghanda si Sarah. Ngayon, hindi na ito ang dating walang ingat na pagre-research, kundi ang paggawa ng mga kinakailangang proseso ng sunod-sunod. Una, tumawag siya sa klinika ni Dr. Reyes. Naging tensyonado ang usapan sa international call, ngunit ang assistant ni Dr. Reyes ay sumagot sa fluent na Ingles. Maari kayong magpakonsulta kay Dr. Reyes sa pagitan ng ika-15 at ika-20 ng susunod na buwan. Mahirap gawin ng mag-isa ang pag-apply ng visa, pag-aayos ng airfare at pagkuha ng matutuluyan, ngunit tinulungan siya ni Jennifer. Sa pagkakataong ito,
Hindi na niya sinolo ang problema. Nag-apply din siyang travel insurance. Hindi sakop ng insurance ng Canada ang gastos sa treatment sa ibang bansa. Handang-handa siya sa posibilidad na maging mataas ang gastos kung sakaling kailanganin ang operasyon. Ipinaliwanag din niya ang sitwasyon sa paaralan ni Ryan. Nagpakita ng pag-unawa ang teacher. Lahat kami ay sumusuporta kay Ryan. Binigyan siya ng mga kaklase ng Get Well Soon card. Nang gabi bago ang kanilang pag-alis, naupo sina Sarah at Ryan sa harap ng litrato ng kaniyang asawa. Papa, pupunta kami sa Pilipinas. Papa, bantayan mo po kami, sabi ni Ryan sa litrato. Binalikan ni Sarah ang alaala niya kasama ang kaniyang asawa. Ano kaya ang gagawin mo? Sigurado, hindi rin susuko ang kaniyang asawa hanggang sa huli. Mama, natatakot ako, tanong ni Ryan. Medyo natatakot din ako. Pero okay lang yan dahil kasama kita, Ryan. Natatakot din ako pero magsisikap ako. Hinawakan ni Ryan ang kamay ng kaniyang ina. Dahil kasama ko si Mama, sigurado magiging okay tayo. Kinabukasan, habang papunta sa paliparan, nangako si Sarah sa kaniyang sarili. Sa pagkakataong ito, uunahin ko ang damdamin ng aking anak. Kahit ano pa ang maging resulta ng treatment, pahahalagahan ko ang oras na kasama ko si Ryan. Salamat, Mama, biglang sabi ni Ryan. Para saan? Salamat sa pagsisikap mo ng husto para sa akin. Halos maiyak si Sarah, ngunit ngumiti siya. Natural lang yan. Mahalagang anak kita, Ryan. Sa loob ng eroplano, nakatitig si Ryan sa mga ulap na nakikita mula sa bintana. Mama, nandoon kaya si Papa sa taas ng ulap? Sigurado, nandoon siya, binabantayan niya tayo. Pagkatapos ng 13 oras na flight, lumapag sila sa Ninoy Aquino International Airport. Ang isang bagong pagsubok sa hindi pamilyar na bansa ay magsisimula na. Sa tren mula sa Naya patungo sa Metro Manila, nakatitig sina Sarah at Ryan sa tanawin mula sa bintana. May mga matataas na gusali, ngunit may mga maliliit na simbahan at tradisyonal na bahay din. Bago at nakakagulat ang lahat sa kanila. Mama, hindi ko maintindihan ang mga nakasulat sa signage, sabi ni Ryan habang nakatingin sa signage ng istasyon. Hindi ko rin maintindihan. Pero may mga nakasulat namang Ingles, kaya okay lang. Pagdating sa istasyon malapit sa ospital, may isang babae na naghihintay na usher. Kayo po ba si Miss Miller? Ako po si Marife ng St. Luke's International Medical Center. Dahil sa fluent na Ingles, guminhawa ang pakiramdam ni Sarah. Habang papunta sa ospital sakay ng taxi, maingat na nagpaliwanag si Marife. May inilaan pong oras si Dr. Reyes para sa inyo mamayang hapon. Una po, magki-fill up kayo ng necessary forms sa reception at pagkatapos po ay magkakaroon ng konsultasyon. Ang gusali ng ospital ay mas moderno kaysa sa inasahan ni Sarah, salamin ang exterior wall at malinis ang entrance. Pagpasok sa automatic door, may neat na reception counter. Welcome, Ms. Miller. Pagod po kayo. Ngumiti ang receptionist habang bumabati sa Ingles. Ito po ang mga dokumento para sa konsultasyon. Kung may hindi po kayo maintindihan, huwag po kayong mag-atubiling magtanong. Habang nag-fill up ng form si Sarah, tumitingin-tingin si Ryan sa waiting room. May mga drawing ng mga bata na nakasabit sa dingding at may maliit na library corner na may mga librong pambata ng Pilipinas. Mama, parang ang init sa pakiramdam ng ospital na ito, no? Oo nga. Gayun din ang naramdaman ni Sarah. Iba ito sa mga ospital na pinuntahan nila sa Canada. Ang ekspresyon ng staff ay kalmado at ramdam ang malasakit sa pasyente. Bandang 2:00 ng hapon, tinawag sila ni Marife. Miss Miller, ipapapasok ko na po kayo sa clinic ni Dr. Reyes. Habang naglalakad sa hallway, pinagpapawisan ang palad ni Sarah dahil sa kaba. Baka dito malalaman ang kapalaran ni Ryan. Mama, nanginginig ang kamay mo. Hinawakan ni Ryan ang kamay ng kaniyang ina. Sa harap ng silid konsultasyon, nagpaliwanag si Marife. Gagamitin po ni Dr. Reyes ang Filipino, pero ako po ang magta-translate. Huwag po kayong mag-atubiling magtanong. Pagbukas ng pinto, isang lalaki na nasa edad 50 na nakasuot ng white coat ang tumayo at sumalubong sa kanila. Ang unang impression kay Dr. Reyes ay may autoridad, ngunit may maamuring personalidad. Miss Miller, maraming salamat sa pagpunta ninyo rito sa Pilipinas.
Yumukod ng malalim si Dr. Reyes. Naramdaman ni Sarah ang pagiging magalang ng mga Pilipino. Ikaw si Ryan, hindi ba? Salamat sa mahabang biyahe mo. Lumuhod si Dr. Reyes sa eye level ni Ryan at magiliw siyang kinausap. Medyo pagod ka siguro. Ngunit magkakaroon tayo ng simpleng pagsusuri ngayon. Sa pamamagitan ng pagsasalin ni Marife, maingat na nagsimulang magpaliwanag si Dr. Reyes. Una, detalyado kong tiningnan ang test data na ipinadala mula sa Canada. Siguradong napakahirap na kaso, ngunit sa tingin ko, hindi ito imposible. Bumilis ang tibok ng puso ni Sarah. Ilang doktor na ang nagsabi sa kaniya ng imposible. Gayunpaman, nagpatuloy si Dr. Reyes, kailangan ninyong maunawaan na napakataas ng peligro ng operasyon. Inilabas ni Dr. Reyes ang MRI scan ng ulo ni Ryan sa monitor. Ang posisyon ng bukol ay malapit sa brainstem at masyadong delikado sa tradisyonal na operasyon. Ngunit, kung pagsasamahin natin ang pinakabagong navigation system at microscope, may posibilidad tayo. Sa screen, nakita ang bukol at ang mga mahalagang tissue sa paligid na may iba't ibang kulay. Ang asul na bahagi na ito ang bukol. Ang pulang bahagi naman ang mga nerve tissue na hindi natin dapat masaktan. Sa operasyon, lalabas tayo sa pagitan ng mga iyon. Ang paliwanag ni Dr. Reyes ay mas konkreto at puno ng pag-asa kaysa sa narinig niya sa ibang doktor. Ano po ang success rate? Tanong ni Sarah nang may takot. Sa totoo lang, 16%. Hindi ikinubli ng doktor ang numero. May 40% na posibilidad na magkaroon ng malubhang komplikasyon. Sa pinakamalala, maaari itong maging banta sa buhay. Tahimik na nakikinig si Ryan, ngunit nagtanong siya, Doktor, ano po ang complication? Halimbawa, maaaring hindi mo na maigalaw ang iyong mga kamay at paa o mahihirapan ka ng magsalita. Nagpatuloy si Dr. Reyes habang nakatingin sa mata ni Ryan. Ngunit Ryan, kung hindi mo itutuloy ang operasyon, siguradong lalaki ang bukol, magkakaroon ka rin ng ganitong mga sintomas. Ibig sabihin po, may peligro kahit mag-operasyon o hindi. Tanong ni Sarah. Tumango si Dr. Reyes. Tama po. Kaya, iiwan namin sa pamilya ninyo ang huling desisyon. Inayos ni Dr. Reyes ang files at nagsalita. Kung magpapasya kayong magpa-operasyon, magsasagawa muna kami ng detalyadong pagsusuri. Kukuha kami ng mas precise na larawan gamit ang pinakabagong MRI at gagawa ng plano sa operasyon. Tatagal ng mga 1 linggo ang pagsusuri. Pagkatapos ng konsultasyon, ipinakilala ni Dr. Reyes ang ibang staff sa hallway. Ito po si Ate Malu, Maria Lourdes de Guzman, ang nurse supervisor. Siya po ang magiging assigned nurse ni Ryan. Si Ate Malu ay isang babae na nasa edad 40 at naramdaman ni Sarah ang init ng pagmamahal ng isang ina sa kaniya. Ryan, welcome. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Ito po si Dr. Yamamoto, ang anesthesiologist. Si Mr. Tanabe naman po ang operating room chief. Nagulat si Sarah sa dami ng staff na ipinakilala. Ganito karami ba ang espesyalista para sa isang pasyente? Pinahahalagahan namin ang team approach sa medical care. Paliwanag ni Dr. Reyes. Hindi lang doktor, kundi pati nurse, technician, nutritionist, physical therapist, at psychological counselor ang susuporta kay Ryan. Idinagdag ni Ate Malu, hindi rin po namin kalilimutan ang pangangalaga sa inyo. Sa suporta po ng pamilya, makakayanan ng pasyente. Pagkatapos nito, ipinakita sa kanila ang mga pasilidad ng ospital. Ang operating room ay puno ng pinakabagong kagamitan, parang set ng sci-fi movie. Ang surgical microscope na ito ay makakakita ng 1,100 ng kapal ng buhok, buong pagmamalaking ipinaliwanag ni Mr. Tanabe. Tiningnan din nila ang recovery room. Mula sa bintana, makikita ang isang Filipino garden at tahimik at kalmado ang kapaligiran. Ang kapayapaan po ng isip ng pasyente ay bahagi rin ng treatment, sabi ni Ate Malo. Naantig si Sarah sa kaniyang sinabi. Sa Nutrition Management Office, naghihintay ang nutritionist na si Miss Suzuki. Ryan, anong paborito mong pagkain? Gusto kong gawin itong malapit sa lasa na pamilyar sa iyo. Hindi makasagot si Sarah sa detalye ng pag-aalala. Ang galing mama, bulong ni Ryan. Lahat sila seryoso sa akin. Sa huli, ipinakita sa kanila ang playroom para sa mga bata. May iba't ibang edad ng mga bata na masayang naglalaro,
Mayroon din po kaming learning program ayon sa edad habang naka-confine, paliwanag ng preschool teacher. Pag alis nila sa ospital, iisa ang iniisip nina Sarah at Ryan. Hindi lang ito isang pasilidad para sa treatment. Ito ay isang espesyal na lugar na taos-pusong nagmamalasakit sa pasyente at sa pamilya. Mama, gusto kong magsikap dito. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Ryan ng mga positibong salita. Talaga? Oo. Dahil nagsisikap silang lahat, kailangan ko ring magsikap. Habang pabalik sa hotel, naisip ni Sarah. Napunta talaga kami sa Pilipinas. Baka dito maganap ang himala. Sa umaga ng ikatlong araw ng confinement para sa pagsusuri, umiyak si Ryan sa kaniyang unang blood test. Sa pagkakita pa lang sa karayom, bumuhos na ang takot na kaniyang tiniis. Masakit, Mama. Kahit 10 taong gulang na, bata pa rin siya. Sa harap ni Ryan, dumating si Ate Malu. Ryan, okay lang yan. Nag-Ingles si Ate Malu ng dahan-dahan kahit walang translator. Noong bata ako, ayaw ko rin ng injection. Naglabas si Ate Malu ng isang maliit na rebulto. Ito ay sto. Niño de Cebu, ang batang Jesus. Ito ang ating milagrosong sto, Niño. Binabawasan nito ang sakit ng kalahati. Kinapitan ni Ryan ang sto, Niño, habang pinupunasan ang kaniyang luha. Okay na kaya ako ngayon? Tanong ni Ate Malu. Tumango si Ryan. Kahit nakakagulat, habang nakakapit sa sto. Niño, parang guminhawa talaga ang sakit. Pagkatapos ng blood test, nilagyan ni Ate Malu ng espesyal na sticker ang kamay ni Ryan. Ito ang courage sticker. Patunay na nagsikap ka. Sa unang pagkakataon mula nang dumating sa Pilipinas, ngumiti si Ryan. Nagpatuloy ang pag-aalaga ni Ate Malu. Kung walang ganang kumain si Ryan, naghahanda siya ng pagkain na malapit sa lasa ng Canada. Kung hindi siya makatulog sa gabi dahil sa pananakit ng ulo, tahimik siyang naglalagay ng malamig na tuwalya sa kaniyang noo. Ate Malu, bakit po ang bait ninyo? Tanong ni Sarah sa pamamagitan ng translator. Ngumiti si Ate Malu. May anak din ako na kasing edad ni Ryan. Kung nasa ganoong sitwasyon ng anak ko, gugustuhin kong may magpakita ng kabaitan sa kaniya. Nagpatuloy si Ate Malu. Ang nanay ni Ryan ay nagsisikap ng husto, ngunit minsan, kailangan ding magpahinga ang isang ina. Kaya, ipinakilala ni Ate Malu kay Sarah ang isang cafe malapit sa ospital. Kahit 30 minuto lang, bigyan ninyo ang sarili ninyo ng oras. Sa simula, naramdaman ni Sarah na nagkasala siya sa pag-alis sa tabi ng anak. Ngunit nang mangako si Ate Malu na, aalagaan namin si Ryan, nagpasya si Sarah na pumunta sa cafe. Ang kape na ininom niya ng mag-isa, pagkatapos ng matagal na panahon ay napakasarap. Habang nakatitig sa tanawin ng Maynila mula sa bintana, nakabalik si Sarah sa kaniyang kapayapaan ng isip. Pagbalik niya sa silid, nakita niya si Ryan na kasama si Ate Malu na gumagawa ng prayer novena sa sto, Niño. Mama, tingnan mo, tapos na ako sa unang araw ng aking novena. May hawak si Ryan na isang maliit na rosaryo. Itinuro sa akin ni Ate Malu, sabi niya, kung magdarasal ka ng novena na may pananampalataya, matutupad ang iyong hiling. Talaga? Ryan, ano ang hiling mo? Tanong ni Sarah. Nahihiyang sumagot si Ryan. Secret, pero sigurado akong matutupad. Sa ika-4 na araw ng confinement ni Ryan, isang bagong pasyente ang dumating sa tabi niya. Siya si Miguel Miggy F. De La Cruz, isang 9 taong gulang na batang lalaki na nakatakdang magpa-operasyon sa puso. Sa simula, nag-alangan sina Ryan at Miggy dahil sa hadlang ng wika. Ingles lang ang alam ni Ryan at Filipino lang ang alam ni Miggy. Ngunit sa pakikipag-ugnayan ng mga bata, hindi kailangan ang wika. Nang ipakita ni Miggy ang kaniyang portable game, lumiwanag ang mata ni Ryan. Wow, simple lang ang tunog ni Ryan at masayang tumawa si Miggy at inabot niya kay Ryan ang controller. Sa simula, nag-uusap sila gamit ang gesture, ngunit unti-unti nagturo na sila ng mga simpleng salita. Salamat ang ibig sabihin nito, turo ni Miggy at nagsikap si Ryan na ulitin. Salamat. Ngayon, oras na ni Ryan na magturo ng Ingles. Thank you. Nagpalakpakan si Ryan sa pagbigkas ni Miggy. Nagsama-sama rin silang mag-explore sa ospital. Habang naglalakad sila sa hallway gamit ang wheelchair,
nagtaas ng kamay ang iba't ibang nurse at bumati. Ryan, Miggy, cheers! Naaalala nila ang pangalan ng dalawa. Sa rooftop garden ng ospital, nagpakain sila ng isda sa koi pond. Kahit hindi sila nagkakaintindihan, nagkasama sila sa kasiyahan. Tinuro ni Ryan ang isda at sinabing fish, at sumagot si Miggy ng isda. Ang oras na iyon, ang naging pinakamahusay na gamot para kay Ryan. Ang nanay ni Miggy, si Aling Ana, ay isang mabait ding tao. Ryan, salamat sa laging paglalaro mo kasama si Miggy, sinabi ni Aling Ana ang pasasalamat sa broken English. Nagkaroon din ng close relationship sina Sarah at Aling Ana. Mahaba ang usapan gamit ang translation app, ngunit ang damdamin ng mga ina ay nagkaintindihan ng higit sa wika. Kapag nagkasakit ang bata, sinisisi ng nanay ang sarili niya, di ba? Malalim na tumango si Sarah sa salita ni Aling Ana. Pero kapag nakikita nating tumatawa ang mga bata, nagsisikap din tayo. Isang gabi, biglang nagkaroon ng mataas na lagnat si Ryan. Side effect iyon ng pagsusuri, kaya bumaba ang kaniyang immune system. Hindi makatulog si Sarah dahil sa pag-aalala, ngunit sa tabi niya, seryosong binantayan ni Miggy si Ryan. Nang bumaba ang lagnat sa umaga, masayang tumalon si Miggy. Ryan, okay ka na? I'm fine, thanks Miggy. Ang pagkakaibigan ng dalawa ay lumalim ng higit sa hangganan ng bansa. Lumipas ang isang linggo mula nang makonfine si Ryan at malinaw na nagbago ang ekspresyon niya. Ang puso na nadumina ng takot at pag-aalala ay unti-unti nang napapalitan ng pag-asa at tapang. Ang susi sa pagbabagong iyon ay ang salita ni Dr. Reyes sa rounds. Ryan, sa pagtingin sa resulta ng pagsusuri, maayos ang paghahanda sa operasyon. Magiliw na nagpaliwanag si Dr. Reyes. Ang bukol mo ay mas madaling operahan kaysa sa inakala namin. Lumiwanag ang mata ni Ryan at nagtanong, ibig sabihin po, mas mataas ang posibilidad na gumaling ako. Tama. Umabot na sa 70% ang success rate. Nang marinig ang mga salitang iyon, nagkaroon ng malaking pagbabago sa puso ni Ryan. Mama, gusto ko nang magpa-operasyon. Talaga? Masakit siguro. Natatakot ako. Pero gusto kong magsikap. Nagpaliwanag si Ryan. Nagsisikap sina Ate Malo, Miggy at Dr. Reyes para sa akin. Kailangan ko ring magsikap. Nang gabing iyon, nag-focus si Ryan sa paggawa ng novena sa Sto, Niño. Sa bawat araw na ginagawa niya ang panalangin, iniisip niya ang kaniyang hiling. Mama, gusto mong malaman ang hiling ko? Sige, ano iyon? Ang hiling ko ay gumaling ako at makabalik sa Canada. At bumalik dito sa Pilipinas para maglaro ulit. Nagulat si Sarah sa paglaki ng kaniyang anak. Si Ryan, na nagsabing sumuko na lang tayo noong nasa Canada, ay ngayon ay handa ng harapin ang treatment ng buong puso. Bakit ka nagbago ng ganyan? Tanong ni Sarah. Sumagot si Ryan ng seryoso. Dahil pinahahalagahan nila ako. Kapag pinahahalagahan ka, gusto mo ring pahalagahan ang sarili mo. Kinabukasan, naglaro si Ryan sa playroom kasama ang ibang pasyenteng bata. Tinuruan niya ang mga mas matatanda kung paano gumawa ng rosary bracelet at tinuruan naman niya ang mga mas bata ng Ingles. Kahit hindi sila nagkakaintindihan ang kanilang puso. Ryan, sikat ka na, sabi ni Ate Malu habang tumatawa. Lahat sila ay masaya na dumating ka. Nang gabing iyon, nag-confess si Ryan kay Sarah sa silid. Mama, I'm sorry. Para saan? Ang sinabi kong, sumuko na lang tayo sa Canada. Sa totoo lang, ayaw kong sumuko. Pero masakit makita kang naghihirap. Niyakap ni Sarah ang kaniyang anak. Masyado kang mabait, Ryan. Pero ngayon, iba na. Gusto kong gumaling. At gusto kong gawin ang maraming nakakatuwang bagay kasama ka, Mama. Nang gabing iyon, natapos ni Ryan ang kaniyang novena sa Sto, Niño. Mama, magsisikap ako. Magsisikap din ako kasama ka. Naghawakan ng mag-ina ng kamay at tiniyak nila ang pag-asa para sa kinabukasan. Sa labas ng bintana, magandang umiilaw ang city lights ng Maynila. Ang bagong pagsubok na nagsimula sa hindi pamilyar na lugar ay nagbigay ng liwanag ng pag-asa sa puso ni Ryan. Nang kinabukasan na ang araw ng operasyon, tinawag ni Dr. Reyes sina Sarah at Ryan para sa huling paliwanag. Sa conference room, nandoon ang lahat ng staff na kasama sa operasyon, si Dr. Reyes, si Dr. Yamamoto na anesthesiologist, si Mr. Tanabe
na operating room chief, at si Ate Malo na nurse supervisor. Ipinaliwanag ko ulit ang operasyon bukas ng detalyado. Naglabas si Dr. Reyes ng 3D image ng utak sa malaking monitor. Tinatayang aabot ng mga 6 oras ang operasyon. Ipinaliwanag ni Dr. Yamamoto ang tungkol sa anesthesia. Bibigyan namin si Ryan ng general anesthesia. Matatapos ang operasyon habang natutulog, kaya wala siyang mararamdamang sakit. Sinabi ni Mr. Tanabe ang tungkol sa kagamitan sa operating room. Gagamitin namin ang pinakabagong navigation system upang makagawa ng tumpak na operasyon hanggang sa 1 mm. Patuloy naming imo-monitor ang brain function habang nag-operasyon upang masigurado ang kaligtasan. Detalyadong ipinaliwanag ni Dr. Reyes ang proseso ng operasyon. Una, iko-confine namin ang ulo at gagawa ng maliit na incision. Pagkatapos, maingat kaming lalapit sa bukol sa ilalim ng microscope. Gagawin namin ang pagtanggal ng bukol ng paunti-unti. Upang hindi masaktan ang mahahalagang nerve, sisiguraduhin namin ang function gamit ang electrical stimulation. Nagtanong si Sarah nang may pag-aalala. Paano po kung maging delikado sa gitna? Kung maging delikado, uunahin namin ang kaligtasan at posibleng ititigil ang operasyon. Ang complete removal ay pangalawa. Ang kaligtasan ni Ryan ang priority. Seryosong nakikinig si Ryan sa paliwanag, ngunit may isang bagay siyang inaalala. Pagkatapos po ng operasyon, makikita ko agad si Mama. Magiliw na sumagot si Ate Malo. Mananatili ka ng isang gabi sa ICU, pero magkasama kayo. Makakasama mo ang nanay mo. Tiniyak ni Dr. Reyes sa huli. May tanong pa po ba kayo? Kahit maliit lang. Nahihiyang itinaas ni Ryan ang kaniyang kamay. Maaari ko po bang dalhin ang rosaryo at sto ninyo sa operating room? Oo, siyempre. Ilalagay namin ito malapit sa operating table bilang anting-anting. Pagkatapos ng paliwanag, nagsalita ang bawat specialized staff kay Ryan. Bukas, susuportahan ka namin ng buong puso. Matulog ka ng walang pag-aalala. Sa mainit na salita ng lahat, medyo guminhawa ang kaba ni Ryan. Nang gabing iyon, tahimik ang silid. Habang malapit na ang operasyon, nakaupo sina Ryan at Sarah nang magkatabi sa kama. Sa labas ng bintana, kumikinang ng maganda ang city lights ng Maynila. Parang pag-asa ang napakaraming ilaw. Mama, natatakot ako, bulong ni Ryan. Sa totoo lang, natatakot din ako. Pero naniniwala ako kina Dr. Reyes, kaya sa tingin ko, magiging okay tayo. Tinitigan ni Ryan ang rosaryo. Natapos na niyang gawin ang novena sa sto ninyo noong nag-confine siya. Matutupad kaya ang hiling ko? Siguradong matutupad. Nagsikap ka ng ganito, Ryan. Hinawakan ni Sarah ang kamay ng kaniyang anak. Ryan, may kailangan akong hingin ng tawad, sabi ni Sarah. Bakit po? Noong nasa Canada, inuna ko ang sarili kong damdamin at hindi ko inisip ang damdamin mo. Umiling si Ryan. Hindi mo kasalanan, Mama. Iniisip mo lang ako. Pero, nagpahirap ako sa'yo. Ngayon, iba na. Nagsisikap tayong dalawa, Mama at anak. Tiningnan nila ang litrato ng kaniyang asawa, ang huling litrato nilang mag-anak. Sa tingin mo, anong sasabihin ni Papa? Tanong ni Ryan. Siguro, sasabihin niya, nagsikap kayong dalawa ng husto, sagot ni Sarah habang lumuluha. At saka, bukas, kasama rin ako, kaya huwag kayong mag-alala. Kinausap ni Ryan ang litrato. Papa, bantayan mo po ang operasyon ko bukas at bantayan mo rin po si Mama. Hating gabi na, ngunit hindi pa rin sila makatulog. Mama, hawakan mo ang kamay ko. Hawak ko. Hindi ko bibitawan. Kahit makatulog ako, huwag mong bibitawan. Hinding-hindi ko bibitawan. Pangako, bandang 12:00 ng hating gabi, nakatulog na rin si Ryan. Tinitigan ni Sarah ang mukha ng kaniyang anak habang patuloy siyang nagdarasal sa kaniyang puso. Sana, magtagumpay ang operasyon bukas. 6:00 ng umaga ng araw ng operasyon, sunod-sunod na dumating ang staff sa silid. Una, dumating si Ate Malu upang tiyakin ang kalagayan ni Ryan. Nakakatulog ka ba ng maayos? Opo, kasi hawak ni Mama ang kamay ko. Pagkatapos, dumating si Mr. Tanabe. Handa na ang operating room. Maayos din naming inilagay ang sto. Ninyo ni Ryan malapit sa operating table. Salamat po talaga.
Bumati rin si Dr. Yamamoto. Ngayon, babantayan ko ang tulog ni Ryan. Masarap ang tulog mo. At dumating na si Dr. Reyes. Ryan, handa ka na ba? Medyo kinabahan si Ryan, ngunit tumango siya ng maayos. Opo, handa na po ako. Ngayon, susuportahan ka namin ng buong puso. Matapang kang bata. Gagamitin namin ang lahat ng aming makakaya upang matugunan ang tapang mo. Habang papunta sa operating room, maraming staff ang naghatid sa kanila sa hallway. Ang receptionist, cleaning staff, nutritionist na si Miss Suzuki at ang preschool teacher. Lahat sila ay nagbigay ng suporta. Naghatid din si Miggy gamit ang wheelchair. Ryan, good luck. Buong lakas siyang sumuporta sa broken English. Sa harap ng pinto ng operating room, niyakap ni Sarah si Ryan sa huling pagkakataon. Mama, magsisikap ako. Magsisikap din ako sa labas habang naghihintay. Pagkatapos ng operasyon, manunood tayo ng tanawin ng Maynila, okay? Pangako. Pagbukas ng pinto ng operating room, makikita ang mga pinakabagong medical equipment, ang STO. Ninyo ni Ryan ay nakalagay malapit sa operating table gaya ng ipinangako. Kung ganoon, simulan na natin. Sumagot ang buong team sa salita ni Dr. Reyes. Masusing gagawin. Dahil sa anesthesia, nawawala na ang malay ni Ryan. Ang huli niyang nakita ay ang mainit na tingin ng buong team. Salamat sa inyo, bulong ni Ryan sa kaniyang puso habang pumapasok sa malalim na tulog. Nang sumara ang pinto ng operating room, bumalik ang katahimikan sa hallway. Umupo si Sarah Cecilia sa waiting room at naghanda sa mahabang oras na magsisimula. Gaano kaya katagal ang 6 na oras? Mula sa bintana ng ospital, sumikat ang araw at ipinahiwatig ang simula ng bagong araw. Sa gitna ng pag-asa at takot, wala siyang magawa kundi maniwala sa himala at maghintay. Lumipas ang 3 oras mula nang magsimula ang operasyon. Patuloy na nakaupo si Sarah sa parehong silya sa waiting room, nakatingin sa takbo ng orasan, parang walang hanggan ang bawat minuto. Regular na dumating si Marife upang tingnan ang kalagayan niya. Maayos po ang takbo ng operasyon. May ulat po si Dr. Reyes. Ano po ang sitwasyon? Nasa tamang oras po ang paglapit sa bukol at wala pong problema sa ngayon. Nagbigay din ng lakas ng loob si Ate Malu. Malakas na bata si Ryan. Siguradong nagsisikap siya. Puno ng pasasalamat si Sarah. Ganito karaming tao ang sumusuporta sa kaniya. Nang ika-4 na oras na, nagdala ng kape si Aling Ana. Sarah, uminom ka muna. Ang pag-aalala gamit ang translation app ay tumagos sa kaniyang puso. Salamat, Aling Ana. Dumating din si Miggy gamit ang wheelchair. Para po kay Ryan, may hawak siya na isang rosary bracelet na ginawa niya ng maganda. Sana gumaling na si Ryan. Nang lumipas ang 5 oras, may tawag mula sa operating room. Malapit na po matapos. Bumilis ng husto ang tibok ng puso ni Sarah sa salita ni Marife. Ibig sabihin po, maayos ang takbo? Opo, may magandang ulat po si Dr. Reyes. Tiningnan ni Sarah ang labas ng bintana. Ang sikat ng hapon ay tumama sa hallway ng ospital. Ano kaya ang pinapangarap ni Ryan sa ilalim ng liwanag na ito? Siguradong masaya ang pangarap niya. Nang 6 na oras na, nagsimulang magtipo ng mga tao sa harap ng pinto ng operating room. Ang mga nurse ay naghahanda. Malapit na kaya matapos? At nanginginig ang kamay ni Sarah. Sa waiting room, hindi lang ang nanay ni Miggy ang nagtipon, kundi pati ang staff ng ospital. Ang receptionist, cleaning staff, nutritionist na si Miss Suzuki. Lahat sila ay nag-aalala sa resulta ng operasyon ni Ryan. Ang daming tao, nawalan ng salita si Sarah dahil sa emotion. Naramdaman niya kung gaano kamahal si Ryan. At sa wakas, narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto ng operating room. Nang lumabas si Dr. Reyes mula sa operating room, may relief sa kaniyang ekspresyon. Habang naglalakad siya papunta kay Sarah, inaalis niya ang kaniyang mask. Ang mga taong nagtipon ay tahimik na naghihintay. Pagod na pagod po kayo. Yumukod ng malalim si Dr. Reyes. Nagtagumpay ang operasyon. Sa sandaling iyon, nawalan ng lakas si Sarah. Umupo siya sa silya at hindi na tumigil ang kaniyang luha. Ang takot at pag-aalala na kaniyang dinala sa loob ng 3 taon ay biglang nawala. Ang bukol po ay ganap na natanggal. Detalyadong ipinaliwanag ni Dr. Reyes sa pamamagitan ng pagsasalin ni Marife.
Wala pong pinsala sa mahahalagang nerve tissue. Ang brain function ni Ryan ay ganap na napanatili. Nakahinga ng maluwag ang mga staff na nagbabantay. Mabuti naman, bulong ni Ate Malu habang lumuluha. Nagkaroon po ba ng problema habang nag-operasyon? Tanong ni Sarah nang nanginginig ang boses. Hindi po, sa halip mas smooth pa kaysa sa inasahan. Sa tingin ko, ang pagiging bata ni Ryan, ang kaniyang lakas at ang kaniyang matinding pagnanais na magpagaling ang nagbigay daan sa tagumpay ng operasyon. Nagpatuloy si Dr. Reyes. Sa loob ng mga 1 oras, magigising na siya sa anesthesia. Pagkatapos, mananatili siya ng 1 gabi sa ICU para bantayan. Tumayo si Miggy mula sa wheelchair at nagpalakpakan. Ryan, you did it. Kasabay ng palakpakan niya, nagsimula ring magpalakpakan ang mga tao sa paligid. Ang mainit na tunog ng palakpakan ay umalingaw-ngaw sa hallway. Maraming salamat po talaga. Hinawakan ni Sarah ang kamay ni Dr. Reyes. Hindi pa ako ganap na kampante, pero nakalagpas na tayo sa malaking pagsubok. Nagpakita rin ng relief si Dr. Reyes. Ipinaliwanag ni Marife. Pagkatapos ng 30 minuto, maaari ninyo nang makita si Ryan sa ICU. Medyo matatagalan pa bago siya magising sa anesthesia. Tumayo si Sarah at yumukod sa mga taong nagtipon. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Lahat sila ay nakangiti. Nagulat si Mr. Tanabe. Sa operasyon, patuloy na binabantayan ng STO. Ninyo ni Ryan ang lahat. Sigurado, natupad ang hiling ng kaniyang nobena. Nang muling makita si Ryan sa ICU, guminhawa ang pakiramdam ni Sarah sa kalmadong mukha ng kaniyang anak. May balot sa ulo, ngunit kalmado ang ekspresyon niya at wala siyang nakikitang sakit. Pagod na pagod ka, hinawakan ni Sarah ng marahan ang kamay ng kaniyang anak. Pagkatapos ng 2 oras, dahan-dahang iminulat ni Ryan ang kaniyang mga mata. Mama, mahina ang boses, ngunit boses iyon ni Ryan. Nandito ako, Ryan. Tumingin-tingin si Ryan. Tapos na ang operasyon, tapos na. Grand success. Lumitaw ang luha sa mata ni Ryan. Talaga? Dumating si Dr. Reyes sa ICU at nagsagawa ng simpleng pagsusuri sa nerve function. Hawakan mo ang kamay ko, igalaw mo ang paa mo, sundan mo ng tingin ang daliri ko. Lahat ng reaksyon ay normal. Napakagandang resulta, tumango si Dr. Reyes ng may kasiyahan. Ryan, nagsikap ka talaga ng husto. Kinabukasan, inilipat si Ryan sa general ward. Naghihintay si Miggy sa silid. Ryan, welcome back. I'm home, Miggy. Dumating si Ate Malu sa morning rounds. Kumusta ang pakiramdam mo? Medyo masakit ang ulo ko, pero maganda ang pakiramdam ko. Nakangiting sagot ni Ryan. Sa 2 araw, nakapaglakad na si Ryan. Walang pagkahilo at perpekto ang balance niya. Parang himala ang bilis ng paggaling, nagulat din si Dr. Reyes. Sunod-sunod na dumating ang staff ng ospital upang tingnan ang kalagayan niya. Mabuti naman. Masaya kaming nakabalik ang ngiti ni Ryan. Lahat sila ay nagalak na parang sarili nilang problema. Pagkalipas ng 1 linggo, ganap nang nakabalik si Ryan sa normal na buhay. Wala na siyang pananakit ng ulo at tuluyan nang nawala ang pamamanhid sa kaniyang kamay. Parang hindi siya nagkasakit. Nagpasalamat si Sarah sa himala ng paggaling. Tinitigan ni Ryan ang STO, Ninyo at ang rosaryo. Mama, natupad talaga ang hiling ko. Ano ang hiling mo? Ang gumaling at magpasalamat sa lahat. Nang gabing iyon, nagsulat si Ryan ng liham sa silid. Liham iyon na naguulat ng kaniyang karanasan sa Pilipinas sa kaniyang mga kaibigan at teacher sa Canada. Napakabait ng mga Pilipino, inalagaan nila ako na parang pamilya. Sa labas ng bintana, kumikinang ang city lights ng Maynila. Malapit na ang araw ng pagbalik sa Canada, ngunit hindi niya makakalimutan ang tanawin na ito. Mananatili ito sa kaniyang puso habang buhay, kasama ang init ng mga taong nakilala niya sa Pilipinas. Lumipas ang 2 linggo mula ng operahan at mas mabilis ang paggaling ni Ryan kaysa sa inaasahan ng mga doktor. Sa bawat morning check-up, normal ang lahat ng vital signs niya. Ang pananakit ng ulo at pamamanhid sa kamay ay tuluyan nang nawala. Perpekto rin ang resulta ng test na yon, sabi ni Dr. Reyes habang masayang tinitingnan ang chart. Maari na siyang umuwi sa susunod na linggo. Malaya nang nakakalakad si Ryan sa ospital,
at masigasig siyang nakikipag-ugnayan sa ibang pasyenteng bata. Tinuturuan niya ang mga mas bata ng rosary bracelet at nagsasanay siya ng pagbasa ng mga librong pambata ng Pilipinas sa library corner. Nagliwanag ang buong ward dahil kay Ryan, masayang nagulat si Ate Malu. Ang ibang bata ay nakakakuha rin ng tapang sa masiglang Ryan. Maayos din ang physical therapy. Balance, motor skills, lahat ay mas gumaling kaysa bago ang operasyon. Parang ipinanganak siyang muli. Nagulat din ang physical therapist na inatasan sa kaniya. Perpekto rin ang nutrition management. Kinakain ni Ryan ang lahat ng pagkain na inihanda ni Miss Suzuki. Ang sarap talaga ng pagkain ng Pilipinas. Lalo na ang sinigang at adobo. Malapit na rin ang paghihiwalay nila ni Miggy. Nagtagumpay din ang operasyon sa puso ni Miggy at pareho silang aalis sa parehong oras. Ryan, masaya akong naging kaibigan kita, malungkot na sabi ni Miggy. Ako rin. Ikaw ang una kong kaibigang Pilipino, sagot ni Ryan, gamit ang pinagsamang Ingles at Filipino. May tunay na pagkakaibigan na lampas sa hadlang ng wika. Sa huling pagsusuri bago umuwi, wala nang bakas ng bukol sa MRI scan ng utak. Nagtagumpay talaga ang operasyon, buong pagmamalaking sinabi ni Dr. Reyes. Ganap na malusog ang utak ni Ryan. Bago ang pag-alis, nagkaroon ng espesyal na oras sina Sarah at Ryan upang magpasalamat sa staff ng ospital. Nagtipon ang lahat ng nag-alaga sa kanila sa isang maliit na conference room. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong lahat. Yumukod ng malalim si Sarah. Nasa bingit kami ng kawalan ng pag-asa. Ngunit dahil sa inyo, nakabalik kami sa pag-asa. Magalang ding nagbigay ng pasasalamat si Ryan sa Filipino. Maraming salamat po talaga. Iyon ang kaniyang pinakamahusay na Filipino na natutunan niya sa loob ng 2 linggo. Sumagot si Dr. Reyes bilang kinatawan. Kami po ang mas maraming natutunan kina Ryan at Sarah. Nagturo po kayo sa amin ng lakas ng pusong hindi sumusuko at ang lalim ng pagmamahalan ng pamilya. Si Ate Malo ay lumuluha. Noong narinig ko po ang kuwento na sinabi ni Ryan na sumuko na lang tayo, sumakit ang puso ko. Ngunit dahil sa kaniyang mabuting puso, naganap ang himala ngayon. Nagbigay si Ryan ng liham sa kanila. Ito po ang liham ng pasasalamat na sinulat ko. Nakasulat ito sa Filipino at Ingles. Maingat na nakasulat ang pasasalamat sa bawat isa. Submama, sumuko na lang tayo, himalang operasyon sa Maynila. Doktor Pilipino nagligtas batang Canada 10E ni Marife habang lumuluha. Matagal na po akong medical translator, pero ngayon lang ako nakaranas ng ganito ka-emosyonal na kaso. Naranasan ko po ang koneksyon ng puso na lampas sa wika. Buong pagmamalaking nagsalita si Mr. Tanabe. Ang operasyon ni Ryan ay ang pinnacle ng aming teamwork. Naganap ang himala dahil pinagsama-sama ang expertise ng bawat isa. Sumali rin si Miss Suzuki, ang nutritionist. Nang makita ko po ang gana ni Ryan sa pagkain, sumaya rin kami. Napagtanto ko po ulit na ang pagkain ay bahagi rin ng treatment. Bumisita rin ang cleaning staff upang bumati. Nanggagaling po ang lakas namin sa masiglang pagbati ni Ryan tuwing umaga. Naliwanagan ang ospital. Sa huli, nagbigay si Ryan ng espesyal na anunsyo. Sa Pilipinas, natutunan ko ang tunay na medical care. Hindi lang ito tungkol sa teknolohiya, kundi pati na rin sa pangangalaga ng puso. Nagpahayag din si Sarah ng pasasalamat. Tinanggap kami ng mga Pilipino na parang pamilya. Hindi namin ito malilimutan habang buhay. Sa umaga ng pag-alis, nakatitig si Ryan sa tanawin ng Maynila mula sa bintana. Medyo nalungkot siya na magpapaalam na siya sa tanawin na ito. Mama, nagdesisyon na ako sa pangarap ko sa hinaharap. Lumingon si Ryan at sinabi kay Sarah, anong pangarap? Gusto kong maging doktor. Nakatulad ni Dr. Reyes. Nagulat si Sarah. Ang dati niyang pangarap ay maging soccer player. Talaga? Oo. Pero hindi lang simpleng doktor. Gusto kong maging doktor na tumutulong sa mga bata sa buong mundo. Nagpatuloy si Ryan. Gusto kong bigyan ng pag-asa ang mga batang naghihirap sa sakit na katulad ko at gusto kong sabihin sa kanilang mga nanay na it's going to be okay. Nang dumating si Dr. Reyes para sa huling pagsusuri, ipinahayag ni Ryan ang kaniyang pangarap. Gusto ko pong maging doktor na katulad ninyo sa hinaharap. Ngumiti ng magiliw si Dr. Reyes. Napakagandang pangarap. Siguradong
makakasalba ka ng maraming tao. Pero, kailangan mong magsikap sa pag-aaral para doon, hindi ba? Opo, magsisikap po ako sa pag-aaral pagbalik ko sa Canada. Binigyan ni Dr. Reyes si Ryan ng espesyal na regalo. Isang children's edition ng medical book. Ito ang una mong hakbang sa iyong pangarap. Maingat na niyakap ni Ryan ang libro. Bumati rin si Ate Malaw bago sila umalis. Kung may mabuti kang puso, Ryan, siguradong magiging magaling kang doktor. Magsisikap po ako para makatrabaho ako kasama ng mga nurse na katulad mo, Ate Malaw. Ang paghihiwalay nila ni Miggy ay lalong nakakaantig. Bye-bye, Ryan. I'll come back, Miggy. Pag naging doktor ako, titingnan ko rin ang mga anak mo. Pangako, pangako. Sa sasakyan papunta sa paliparan, nagsusulat si Ryan ng diary sa Filipino. Ngayon, aalis na ako sa Pilipinas. Ngunit, ang kalahati ng puso ko ay maiiwan dito. Sa bansang ito, nabigyan ako ng bagong buhay at nakahanap din ako ng bagong pangarap. Babalik ako balang araw. Sa pagkakataong iyon, bilang doktor upang tumulong sa iba. Sa NAIA, hinatid sila ni Marife sa huli. Susuportahan po namin ang paglaki ni Ryan mula sa Pilipinas. Maraming salamat po. Siguradong tutuparin ko ang pangarap ko. Habang kumakaway sa tanawin ng Pilipinas mula sa bintana ng eroplano, nangako si Ryan sa kaniyang puso. Hindi ko sasayangin ang karanasang ito. Magiging tao ako na makakatugon sa pagmamahal ng maraming tao. At balang araw, masasabi ko rin sa mga mag-ina na naghihirap na katulad namin, it's going to be okay. Si Sarah, na nakaupo sa tabi niya, ay naantig din sa paglaki ng kaniyang anak. Ang batang nagsabing sumuko na lang tayo ay ngayon ay puno ng pag-asa. Ang himala na nangyari sa Pilipinas ay hindi lang ang paggaling ng sakit. Nagbigay ito ng bagong kahulugan at layunin sa buhay ng isang batang lalaki. Habang lumilipad ang eroplano patungo sa Canada, nakatitig si Ryan sa mga ulap sa labas ng bintana at bumulong. Salamat Pilipinas, siguradong gaganti ako.